Ilang taon na rin pala yung nakalipas magmula nung tumigil kami sa pagkain ng kanin. Pero kahit na gano'n, hindi naman namin siya nami-miss. Kasi instead na kumain ng kanin per meal, iba't ibang klase ng salad na lang yung nakasanayan namin na ipara sa karne. Kaya dito sa video na ito, i-share ko sa inyo yung isa sa mga paborito kong salad na gawa sa cucumber. Isa sa misconception yan ha, na kapag magsasalad, kailangan palaging green leafy vegetables ang gamit. Okay lang naman ang green leafy vegetables, kaya lang ang problema medyo pricey kasi ang mga lettuce at kung ano-ano pang mga greens na hinahalo dun sa klase ng gulay na yon or sa klase ng salad na yon. Pero okay lang yun kasi meron namang mga other alternatives or hindi naman mandatory ang mga dahon-dahon pagdating sa salad. Kahit itong cucumber lang okay na. And personally, mas gusto ko yung cucumber salad kasi ang cucumber, kahit bumili ka ng marami nito sa supermarket or sa palengke, ilagay mo lang siya sa ref, hindi kagaya ng mga green leafy vegetables na mabilis masira. Eto, nagtatagal talaga siya sa ref, kaya palagi kaming merong stock ng cucumber sa ref. Yung ginagawa ko lang dito, hinihiwa-hiwa ko siya ng maliliit para magmumukha siyang parang rice. Ito na kasi yung gagamitin ko as rice alternative. Kaya maliliit yung hiwa na ginagawa ko. Pero depende naman yan sa inyo kung gaano kaliit yung gusto nyo nung gawin na hiwa. Also, kung mas prefer ninyo na yung meron pang balat, yung inyong cucumber, okay lang din. Pagdating naman sa kamatis, iba't iba yung grams ng carbohydrates depende sa klase ng kamatis ha. Yung ginagamit ko dito na kamatis, ito yung pinakamura na nakita ko sa supermarket. Kaya yan yung ginagamit ko. Pero pwede naman kayong gumamit ng cherry tomatoes at iba't iba pang klase ng kamatis. Yun nga lang, kailangan nyo munang i-check kung pasok ba siya sa inyong macros. Pero ang ginamit ko para sa recipe na ito is yung kalahati lang talaga. Hindi rin naman kasi talaga ako mahilig sa kamatis. Kaya ayan, nag-iiba lang kasi talaga yung lasa niya kapag hinahaluan ng kamatis. Kaya naghahalo ako ng ganito palagi. And kagaya sa paghiwa, nasa sa inyo na yan kung paano nyo hihiwain. Kahit yung mahahaba lang na hiwa, okay na yun. And next and third ingredient naman para dito sa ating ginagawang salad ay ang onion. Pero white onion yung ginagamit ko by the way. Pero pwede kayong gumamit ng red onion kung gusto ninyo. Kaya lang para sa ganitong salad kasi natatapangan ako kapag red yung ginagamit. Mas prefer ko yung red onion kapag nilalagay sa yung mga wrap, mga low carb wrap, ganyan, or sandwich. Kaya para dito, yung white onion yung ginagamit ko. Initially, plano ko na ganun lang na hiwa, yung pahaba. Tapos naisip ko, since lahat naman maliliit na hiwa, ginaya ko na lang rin. Diced yata yung tawag dito sa ganyang shop. Hindi ko alam, pa-comment naman sa ibaba. Turuan nyo naman ako. So, ayan, ganyan lang. Para parehas lang sila ng hiwa. Ginalon ko lang. Tapos para naman sa source ng protein, hard-boiled egg. Actually, hindi siya hard-boiled egg. Parang soft-boiled yata yung tawag dyan. Kasi yung yolk niya malambot pa. Hindi naman sobrang malambot, pero malambot yung half, ganon. So, ayan. Ito yung magiging source ng protein ko. Pero, hindi po enough na 2 itlog lang yung kakainan natin na source ng protein sa loob ng isang araw ha. Kasi kakaunti pa lang yung hindi yan enough para sa source ng protein natin. So, dapat meron pang meat or other sources pa. So, ito na. Ginagawa ko na ngayon ang ating dressing. So, naglagay lang ako ng mayonnaise, tapos lemon juice. Ito naman ay homemade chili garlic oil. Optional po ito para sa mga mahihilig sa maanghang. Pwede kayong magdagdag. Kung ayaw nyo naman, okay lang din. Tapos yung sumunod, yung everything bagel or holy bagel. Tapos meron din akong salt, pepper. At mamaya makikita nyo magdadagdag ako ng hot sauce. So optional ulit si hot sauce kung gusto nyo ng maanghang. Pero iba kasi yung anghang ni hot sauce kumpara sa anghang ng chili garlic oil. Kaya mahilig ako na kinukombine ko yung dalawa na yon pagdating sa aking dressing. So since meron tayong lemon, merong konting asim, merong konting alat, tapos ayan, by garlicky na flavor din to kasi yung chili garlic oil plus yung everything bagel, ayun, meron din pong garlic yon. Meron nga ding onion yun na fried na. So, ayan lang, i-assemble lang natin. Kung meron kayong leftover na meat, okay na okay yon, ihalo nyo dito para mas mataas yung carb or protein content ng inyong
salad. And that's it, halo-halo na lang yan pagkatapos. Maganda 'to, ang ginagawa ko, nagcho-chop na lang ako yung mga ingredients na yan, mahilig akong mag-chop ng marami, ng onion, ng tomato, ng cucumber para ilalagay ko na lang sa ref. Tapos pagkakainin ko na, i-assemble ko na lang. Pero hindi nyo pwedeng gawin yon ng sobrang dami ha. Kailangan mga 2 to 3 days ubos na ninyo kasi magbabasa-basa siya, magtutubig siya. Pero yung ginawa nating dressing, pwede naman siyang umabot up to siguro mga 5 days. Hindi ko alam talaga kung hanggang ilan yung maximum na days na pwede siya sa ref. Kasi kapag gumawa ako ng ganito, mabilis maubos. Dahil ang sarap niya kasing ipare sa karne. So, ganito lang. Another idea para sa mga nauubusan na ng idea kung ano ba yung pwedeng ipares nila sa karne. O, 'di ba? Simpleng-simpleng low-carb salad.